Sa isang tahimik na bahagi ng komunidad, may isang hanapbuhay na hindi man napapansin ng marami, ngunit matagal nang nagsisilbing sandigan ng maraming pamilya. Ito ang paggawa ng pawid o tinatawag na mga lokal na pawod. Isa na riyan ang pamilya ni Tatay Elesio at Nanay Aidalin mula Barangay Arcangel, Balete, Aklan. Ako, si Lisio Felipe, na taga Arcangel. Ako, si Aidalin Felipe, nga taga Arcangel, nga gaobrait, pawod. Mahigit 3 dekada ng bahagi ng kanilang buhay at kabuhayan ang paggawa ng trabahong ito. Mag-asawa sa buhay, magkasosyo rin sa paghahanap buhay. Sarangot aron sa mga 30 anyos. Inobra. Ay rupawod, ay bilang nakakwartahan manamon sa among pangabuhi. Agdoyon nga ang bugong ay akon ang tanong ron ay paano magkwartahan kung hindi kami mag-obra. Mula sa punong ito, nabubuo ang isang produktong bahagi na ng tradisyon at kabuhayan ng kanilang pamilya. Ito ang puno ng ambulong. Kadalasan itong tumutubo sa mabasa-basang lugar gaya ng mga gilid ng ilog, sapa at iba pang lugar na may sapat na tubig. Ay gatos-gatos taron. Puno. Ngani kon paboran tahay libo. Ay kanugon man doon kung hindi mag-obra hikwartahan manamon. Gamit ang mga dahong ito, nagagawa ang mga produktong ito. Ang pawod ay ginagamit bilang tradisyonal na materyales na pang-atip sa mga bubong ng katutubong bahay, kubo, cottage at iba pang silungan. Bukod sa pagiging praktikal, nakatutulong din itong protektahan ang loob ng mga bahay mula sa init at ulan habang nagsisilbing natural at mas murang alternatibo sa ilang modernong materyales sa bubong. Ngunit bago ito gamitin o ibenta, dumaraan muna ito sa ilang prosesong nangangailangan ng oras, lakas at tiyaga. Ang mga dahon ng ambulong ay hindi lang basta-basta kinukuha. Ang matandang dahon lamang ang pinipili at inaani. Matapos maihanda ang mga dahon, ginagawa naman ang tinatawag na pagauran. Ito ay mga hinating kawayan na may tiyak na sukat at haba na nagsisilbing suporta sa mga dahon kapag tinatahi na ang mga ito. Sunod ay isa-isang inaayos ang mga dahon at maingat na tinatahi upang mabuo ang bawat peraso ng pawod. Kapag maayos nang nakatahi, kailangan naman itong patuyuin. At kapag tuluyan nang natuyo, maaari na itong gamitin bilang pang-atip o kaya naman ay ihanda para ibenta sa mga kumukuha nito. At dahil mayroon silang sariling tanim na ambulong, may pinagkukunan na sila ng materyales. Ngunit hindi rin agad-agad napapalitan ang mga dahong kanilang hinaharvest. Doon kung mag-harvest kami, got 3 months ron ay pwede na kami makaharvest. Ay sampanig sa 1 month ay mapusla namon. Ay kung agyan kalamidad, ay gisira dahon. Ay nga ni automatic nga wa pa bagyo nga hindi masamad ay buo niya ay kanugon. Oo. Sa isang araw, umaabot sa humigit kumulang 20 peraso ng pawod ang kanilang natatapos. Ang bawat peraso ay ibinebenta nila sa halagang 15 pesos hanggang 18 pesos depende sa kanilang bentahan. 20 panig, tama yun. Mahinay man ako magpawod, ade. Depende 15 sa pesos. presyo. May 15, may 18, depende sa Pataas yun yan, 18 presyo. ko, no? Oo. May mga kumukuha rin ng kanilang mga pawod upang muling ibenta sa ibang mamimili. Sa loob ng maraming taon, ang kanilang mga kamay ang naging kanilang puhunan. Walang malaking puhunan, walang komplikadong kagamitan, ngunit mayroon silang kasanayan, sipag at tiyagang hindi nauubos. Ang trabahong ito ang naging katuwang nila sa pagpapaaral sa kanilang 8 anak. Sa 8 magkakapatid, 7 ang nakapagtapos. Isang tagumpay na bunga ng maraming taon ng pagsisikap, pagtsatsaga at pagtitiis ng mag-asawa. Ay, nakabulig ta sa amon mga pagtuon ito nga.
Ay pilat abi amo ko nga ay wago. Ay nakatapos man do 7 sa bilog uwa. Ay doon bulig git akamon Pangabuhi. sa among pagpangabuhi. Naka kadugang-dugang man sa mga iba namang mga na-income. Isang patunay na hindi nasusukat sa laki ng negosyo ang halaga ng isang kabuhayan. Maaring hindi ito isang hanapbuhay na madalas napapansin, ngunit para sa mag-asawa, ito ang naging tahimik na saksi sa kanilang mahigit 3 dekadang pagsisikap. Waang git kami di sa karalang kami gausoy Idiya. diya mga kaano man kami kita kwarta. Sa panahon ngayon na unti-unting nagbabago ang mga paraan ng paghahanap buhay, nananatili pa rin ang kabuhayang ito bilang bahagi ng tradisyonal na hanap buhay sa ilang komunidad. At sa mga tulad ni na Tatay Elesio at Nanay Aidalin, ang pagpapatuloy nito ay hindi lamang tungkol sa halagang kanilang kinikita, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng isang tradisyon na matagal ng bahagi ng kanilang buhay at komunidad. Sa ngani, sa makakita sa amon nga personal sa video, kung kamo ay interesado man, may inyong mga produkto nga makaraya, ay mag-ideya man kamo nga para Kita. magkita man iparehas kara. Dahil minsan, ang malaking pangarap ay nagsisimula sa maliit na kabuhayan, sa isang tanim, sa ilang dahon, at sa mga kamay na araw-araw na pinipiling magpatuloy.